Nangyari po ito nung ako ay 11 taong gulang at kasalukuyan noong ipinagbubuntis ng nanay ko ang pang-apat naming kapatid. Bali pangalawa po ako sa amin. Kalilipat pa lang namin noon, mga mag-iisang buwan pa lamang. Dating bahay iyon ng tiyahin ni nanay. At dahil sa umuupa kami noon sa dati naming tinitirahan, kung kaya pumayag na ang aming mga magulang na doon tumira para makamenos na rin kami sa upa. Dahil sa libre lang kaming pinatitira doon upang may magbantay sa kanilang lupa. Isang gabi po ay hindi makatulog ang nanay ko dahil sa sobra daw init. Wala po noon si tatay. Kasalukuyan siyang nasa Maynila at nagtatrabaho bilang isang karpintero. At halos mahigit 1 buwan kung siya ay umuwi. At dahil nga sa sobrang maalinsangan na kanyang nararamdaman, kung kaya naisipan ni nanay na utusan ako para buksan ang bintana. Pagtulak ko sa bintana ay biglang may nakita ako na parang anino na mabilis kumilos doon sa may puno at parang umiwas na matamaan ng liwanag na nagmumula sa loob ng aming bahay. Pero binaliwala ko po iyon dahil sa naisip kong baka isa lang iyon sa mga alaga naming hayop. Pagkatapos ko na mabuksan ang bintana ay nahiga na rin ako sa tabi ni nanay. Habang ang panganay naming kapatid at sumunod sa akin ay nasa kabilang kwarto naman. Di ko na namalayan na nakatulog na pala ako at bigla na lamang nagising dahil sa malakas na pagsigaw ng nanay ko. Nakakita daw siya ng malaking itim na pusa doon sa may puno. Noong una ay nakatitig lang daw ito sa kanya. Binugaw niya iyon at nakita niyang tumalon ito mula sa puno. Pero laking gulat niya nang kanyang makita ang mabalahibong kamay na may mahabang kuko na nakahawak sa pasamano ng bintana. At dahan-dahang lumitaw ang nagtatayo ang buhok nito. Nasabi pa ng nanay ko ay parang alambre sa tigas. Kung kaya napasigaw na siya sa sobrang takot. Nang sumunod na araw ay napadaan ang tiyahin ni nanay at kasama nito ang kanyang kumare. Naabutan nila kami noon na tinutulungan ko si nanay na inaayos at inihahanda ang mga gamit na pangsanggol. Napansin ko kaagad ang kuntil sa tenga ng kumare ni Lola dahil bihira akong makakita ng ganoon. Habang nasa sala ay naikwento ni nanay ang kanyang naranasan noong nagdaang gabi. Kaya nasabi pa ng nanay ko sa kanyang tiyahin na nakakatakot pala sa kanilang lugar dahil sa mayroong aswang. Sagot naman ang tiyahin niya, ang kanyang pagkakaalam ay namayapa na ang kilalang aswang sa kanila. Kung kaya matagal-tagal na ring hindi napapabalita ang aswang sa kanilang lugar. Pero pinagdiinan ng nanay ko na alam niya kung ano ang kanyang nakita at hindi daw siya maaaring magkamali. Pinayuhan siya ng kanyang tiyahin na ugaliin na lang na magsuot ng itim na damit. At kung magagawa daw namin ay magsunog kami ng goma tuwing hapon kapag magtatakip silim na. Natawa naman ang kumari niya sa kanya at sinabihan siya nito na hindi daw totoo ang tungkol sa mga bagay na ganyan. Sinabihan pa siya nito na ang tanda-tanda na raw niya ay nagpapaniwala pa umano sa mga ganoong bagay. Dagdag pa nito,
tumanda na lang daw siya ay hindi pa ito nakakakita ng aswang na kahit minsan sa buong buhay niya. Sumagot naman ang tiyahin ni nanay at sinabing sa Maynila naman daw kasi ito naglagi. Halos doon na ginugol ang maraming panahon ng kanyang buhay. At iilang taon pa lamang naman daw ito naninirahan sa probinsya. Noong huli, sinabi ng tiyahin ni nanay na wala namang masama kung kanyang susubukan ang lahat ng kanyang mga ipinayo dito. Kinahapunan din ng araw na iyon ay nakita kong nagsuot si nanay ng itim na damit at kasabay ng mga tuyong dahon na inipon namin ay nagsunog kami ng sirang tsinelas ng kapatid ko. At napansin kong maayos na nakatulog si nanay nung gabing iyon. Kaya, nung mga sumunod pang araw, ay lagi na naming iyong ginagawa. Makalipas lang ang mahigit 1 linggo, ay dumating na ang tatay namin. Masayang masaya kami dahil sa matagal din namin siyang hindi nakita at nakasama. At tulad ng nakasanayan nito, ay may dala-dala itong 2 lata ng biskwit at mga balot-balot na candy. Para kasing tradisyon na iyon sa amin. Noong hapon ay nakisuyo siya sa amin na kung maaari ba daw namin siyang ibili ng tuba dahil sa namiss daw niyang uminom nito. Niyaya ko ang nakababata kong kapatid na ako ay kanyang samahan. Nang pabalik na kami sa amin, ay may nakasalubong kaming matanda. Binati namin ito at nagmagandang hapon. Tumango naman ito sa amin. Nang nakalampas na kami sa kanya, ay narinig namin ito na nagsabi na dumating na raw pala ang tatay namin. Sumagot naman ako at sinabi kong opo. Muli itong nagsalita habang patuloy na naglalakad at sinabing, di marami pala kayong tinapay. At narinig ko pang nangiti ito. Dahil sa nakita naming patuloy naman ito sa kanyang paglakad, kung kaya binawi ko na rin ang pagkakatitig ko sa matanda at nagpatuloy na rin kami ng kapatid ko. Nagmadali kami ng aking kapatid dahil sa papadilim na at ayaw naming abutan ng dilim sa daan. Lalo pa nga at nalalaman na naming mayroon palang aswang na gumagala sa lugar. Nang dumating kami sa bahay ay madilim-dilim na. Tumulong ako kay nanay sa pag-aasikaso sa kusina. Napansin kong hindi siya nakasuot ng itim noong oras na iyon. Sinabi niyang wala na siyang damit na kulay itim. Nang magpapahinga na kami, ay doon na ako natulog sa kwarto naming magkakapatid. Maaga naman nakatulog si tatay dahil siguro sa pagod at sa kanyang nainom. Nagbabasa ako noon ng pocketbook na pasalubong sa amin ni tatay. Di ko natanda ang eksaktong oras noon pero malalim na ang gabi. Naririnig ko noon sa kabilang kwarto na tila hindi na naman makatulog ng maayos si nanay. Tiningnan ko ang kuya ko. Bala ko sanang yayain ito para silipin si nanay pero tulog na siya. Ibinaba ko na ang binabasa ko at nakiramdam pang sandali. Nang marinig ko uli si nanay ay nagpasya na akong lumabas ng silid namin. Maliit lang po ang bahay namin. Bali ang kalahati ay yung 2 kwarto na magkatabi. Pagkatapos yung kalahati naman ay yung pinakasala, kainan at kusina. Ang kwarto po namin ang tapat noon ay sala. Habang ang kwarto naman nila nanay, ang katapat naman noon ay yung kainan. Paglabas ko ng kwarto namin, ay nagulat ako nang makita ko ang isang malaking itim na pusa na tila nakasilip ito sa kwarto nila nanay. Agad ko iyong binugaw kahit pa nga natatakot ako
Dahil sa ikinuwento ni nanay na nakakita muna siya ng pusa bago yung nakita niya sa may bintana. Parang nagulat naman yung pusa at agad na nagtatakbo. Lumika pa nga ito ng ingay ng malakas na bumangga sa mga lata ng tinapay. Dumampot pa ako ng tsinelas at sinubukang batuhin iyon. Narinig ko ang boses ni nanay na nagtanong kung ano raw iyon. Sinabi ko na mayroong pusa. Nang masiguro kong wala na ang pusa, ay bumalik na ako sa aming kwarto. At di ko na narinig pa si nanay na nagrereklamo dahil sa sobrang init. Kinaumagahan, tinanong ko ang aking kuya kung nagawa ba nilang makapagpausok kahapon. Sinabi nitong hindi dahil sa nangahoy daw siya at nag-igib pa ng tubig pagdating. Nagtanong ito sa akin kung bakit. Umiling lang ako at sinabing wala. Nang mga bandang 9:00 ng umaga ay dumating ang tiyahin ni nanay at kasama nitong muli ang kanyang kumare. Nabalitaan daw niya na dumating si tatay, kung kaya ipapagawa daw sana nito yung cabinet nila sa bahay. Pumayag naman si tatay at sinabing susunod na lamang siya sa kanilang bahay. Pinagmeryenda namin sila ng tinapay at kape. Napansin kong hindi dumadampot at parang naiirita ang kumare ng tiyahin ni nanay. Nang sabihan ito ni nanay ng tinapay ay tumanggi ito at hindi daw siya mahilig sa tinapay. Nang maubos na nila ang kanilang kape, ay umalis na rin sila. Mga 1 oras lang makalipas noon, ay umalis na rin si tatay para pumunta sa bahay ng tiyahin ni nanay. Hapon na ay wala pa rin si tatay, kaya pinasundan ni nanay kay kuya si tatay kanila lola. Ako naman ay nag-igib at nagpakain ng manok. Nang biglang nakaramdam ng hapo si nanay, kung kaya ako na rin ang nagsaing at nagluto ng ulam. Pinagpahinga ko na lamang siya sa kwarto. Gabi na nang maalala ko na hindi pala ako nakapagsiga ng mga tuyong dahon at goma, kaya kinabahan ako dahil nasisiguro kong magpaparamdam na naman ang aswang. Nang makaramdam ng gutom ang nakababata kong kapatid, ay niyaya ko na rin si nanay at kumain na kami kahit wala pa sila tatay at kuya. Nang kumakain na kami ay dumaing ang nanay ko na sumasakit ang kanyang tiyan. Tinanong ko siya kung mainit na naman ba ang kanyang pakiramdam. Sumagot siya at sinabing oo. Kinakabahan daw siya dahil baka nariyan na naman ang aswang, kung kaya ganoon ang kanyang nararamdaman. Inalalayan ko si nanay papunta sa kanilang silid at dinala ko na rin ang pagkain ng kapatid ko doon para may makasama si nanay. Habang ako naman ay nawalan na ng gana dahil sa pag-aalala, kung kaya bumalik na ako sa kusina para magligpit. Nang biglang nakarinig ako ng tila may humihingal sa likod ng pintuan ng kusina. Dahan-dahan pa akong lumapit at nakita ko ang isang tao na nagpipilit makasilip sa kwarto nila nanay. Sumisingot-singot pa ito at tirik pa ang buhok, kung kaya agad kong naisip yung ikinuwento ni nanay na kanyang nakita at nagimbal ako sa aking napansin. Hindi ako maaaring magkamali. Iyon ay ang kumare ng tiyahin ni nanay.
dahil sa nakita ko ang kuntil nito sa tenga. Napasigaw ako at sinabi ko kay nanay na mayroong aswang. Napatingin naman sa akin ang aswang kung kaya nakita ko ang nakakatakot na itsura nito. At bigla itong nagtatakbo na sumisigaw. Nakita ko ang matandang nakasalubong namin nung bumili kami ng tuba at hinahampas niya ito ng walis tingting. Makaraan ang ilang sandali ay narinig kong bumalik ang matanda. Narinig pala nito ang pagsigaw ko nang tamang-tama naman napadaan siya. Pinapasok ko ang matanda at pinagkape. Lumabas si nanay sa kanyang silid at nawala na ang hapo at pananakit ng kanyang tiyan. Sinabi ng matanda na hindi na raw niya naabutan pa ang aswang. Mabilis daw ito, na ang nakita na lang niya ay isang malaking pusang itim bago tuluyang nawala sa dilim. Maya-maya ay dumating na rin sila tatay at kuya. Nalaman namin na nagpagawa din pala ang kumare ng tiyahin ni nanay dito. Kaya pinapunta siya sa bahay nito. Ngunit pagdating niya doon ay wala pa naman palang materyales na nabibili pa ito. At niyaya na lang daw siya ng asawa nito na uminom ng tuba. Agad naming ikinuwento kay tatay ang nangyari. Nagalit ito at gustong-gusto nang sugurin ang kumare ni Lola. Pero sinabihan ito ni nanay na ipagpabukas na, lalo na at nakainom ito. Kinaumagahan, pumunta muna kami sa bahay nila Lola at ipinagbigay alam ang tungkol sa nangyari. Halos hindi ito makapaniwala. Magkakasama silang pumunta sa bahay nito, ngunit wala na ang mag-asawa. Nalaman din namin noong huli na yung kumare pala ni Lola ay yung ibinabalita noon na anak sa labas ng bantog na aswang sa katabing baryo na namayapa na. Lahat ng inyong maririnig ay totoong karanasan ko. Naganap po ang aking karanasan nang minsang sumama kami sa aming kaibigan sa kanila pong probinsya. 5 po kami na magkakabarkada. Regular pa rin kasi kaming nagkikita at hindi nawala o natigil ang amin pong komunikasyon. Tuwing may pagkakataon ay nagsasama-sama kami. Madalas naming tambayan ang mga food courts na kung saan ay mayroong nagpe-perform na mga banda at pwede pong uminom. Tulad ng sa marketplace sa Mandaluyong. Nang minsang mag-inuman kami ay aming napag-usapan ang ukol sa pagpunta kanila Kyle. Nabanggit kasi nito na malapit na ang piyesta sa kanilang probinsya at madalas nitong ikwento kung gaano kasaya at kaganda sa kanila. Kung kaya nainganyo na kami at napagkasunduan nga namin na kami ay makikipamiesta. Ang alam ko po ay sakop pa ng Katimugang Luzon ang probinsya nila. Sumakay kami noon ng bus. Pagkatapos ay bangka naman. Pero halos 1 oras lang ang naging biyahe namin sa dagat para makarating doon. May kalayuan din. Di ko na lang po babanggitin ang mismong lugar.
bilang pagbibigay respeto na rin sa mga taong naninirahan doon. Nang dumating kami sa kanila ay magtatanghali na. Wala silang sariling bahay doon kasi sa Maynila na talaga sila naninirahan kasama ng kanyang mga magulang. Mga kamag-anak sa mother side ang kanyang tinutuluyan sa tuwing siya ay magbabakasyon. Medyo busy na po ang mga tao na naroon sa bahay ng tiyahin ni Kyle. Abalang-abala na sila sa paghahanda ng kanila pong mga lulutuin. Kahit pa nga ang mismong piyesta ay sa kinabukasan pa. Sa totoo lang po, noon pa lang ako nakakita ng ganong kalalaking mga kawa sa buong buhay ko. Ibang-iba talaga kung paano ipinagdiriwang ang kapistahan sa probinsya kumpara sa Maynila. Buhay na buhay kasi ang tradisyon doon na napaisip tuloy ako na paano pa pala noong mga unang panahon. May ilang mga kalalakihang naroon na habang naghihiwa ng mga isasahog sa kanilang mga lutuin ay nagtatagay na. Kinawayan at inaya kami ng mga ito, pero tumanggi kami nila Kyle dahil sa wala pang laman ang aming mga sikmura. Ipinakilala kami ni Kyle sa kanyang mga kamag-anak. Nagtanghalian na kami at saka nanigarilyo sa labas pagkatapos. Habang nagpapahinga, ay ikinuwento sa amin ni Kyle na mayroon silang pinapaliguan na malapit lang roon. Naayon pa sa kanya ay masarap daw maligo doon. At dahil sa mga ignorante pagdating sa kalikasan, kung kaya parang sinisilihan ang mga puwet namin na nagyaya para mapuntahan iyon. Nagpaalam siya sa kanyang tiyahin na nang marinig naman iyon ng kanyang tiyuhin ay pinaalalahanan niya kami na mag-ingat. At hanggat maaari ay huwag kaming masyadong lumika ng ingay kapag kami ay naroon na. Naipagpalagay daw naming mayroong ibang naroon maliban sa amin. Medyo nakaramdam ako noon ng kaunting kaba dahil sa hindi naman nabago sa akin ang tungkol sa mga engkanto at mga kwentong katatakutan. Bagaman hati ang opinyon ko tungkol dito dahil sa hindi ko pa naman ito napatunayan sa aking sarili kung ito nga ay totoo. Nagpaalam din si Kyle sa kanyang mga pinsan at iba pang mga kaanak na naroon at sinabing maliligo muna kami. Tamang-tama naman na may mga naluto na rin nung mga oras na iyon kaya meron kaming naibaon. Habang naglalakad ay mayroon kaming nadaanan na isang bahay at may maliit itong tindahan. Nagtanong kami kung may tinda itong alak. Meron naman kaya bumili kami pati na rin ng sigarilyo. May kalayuan din ang nilakad namin kaya biniro namin si Kyle na ganun pala ang malapit sa kanila. Pagdating namin dun sa lugar ng paliguan ay humanga talaga kami sa ganda noon. Maraming puno at mga halaman. Tahimik ang lugar na tanging mga ibon lang ang maririnig mo at yung lagaslas ng tubig. Para iyong maliit na falls na may nakalaan talagang lugar sa bandang ibaba na pwedeng paglanguyan. Dahil na rin sa aming kasabikan, kaya naman agad na kami lumusong sa tubig. Napakalamig noon. Nananginig talaga kami, lalo na kapag sinasabayan iyon ng pag-ihip ng hangin. Mayroon dong isang cottage na sadyang ginawa marahil para sa mga maliligo. Na nung mga oras na iyon ay kami lang talagang magkakaibigan ang naroon.
Masaya kaming naligo. Para pa nga sa akin, ay iyon na siguro ang pinakamasayang outing na naranasan ko. Dahil hindi po talaga matatawaran ang ganda ng lugar. At tulad ng ipinaalaala ng tsuwi ni Kyle sa amin, ay iniwasan naming lumika ng matinding ingay. Nag-umpisa na rin kaming tumagay habang naliligo. Nang magsawa na kami sa paliligo, ay doon na kami nanatili sa maliit na kubo at nag-inuman. Nang mapansin ko po na medyo mababa na ang araw, ay napatingin ako sa aking relo. Mag-aalas 5 na pala. Masaya kami nagkukwentuhan habang nag-iinuman. Ng pagbato ko ng upos ng sigarilyo, ay nabigla ako nang makita kong tinamaan sa muka ang pinsang babae ni Kyle. Kaya nagsorry ako. Na nagtaka sila at nagtanong kung bakit. Sinabi ko sa kanila na nandoon ang pinsan ni Kyle na babae. Kaya sumilip din sila. Pagtingin namin ay wala na ito doon, pero sigurado ako na pinsan iyon ni Kyle. Dahil sa nakita ko ito doon sa kanila noong ipinapakilala niya kami. Lumabas pa ako sa cottage pero wala na talaga ito. Kaya kinantsawan nila akong lasing na. Nang maubos na namin ang pangalawang bote, ay sinimulan na rin naming magligpit. Inihanda na rin namin ang aming mga gamit. Nag-uumpisa ng kumalat ang dilim noong umalis kami doon sa paliguan. Hindi pa kami nakakalayo, ay kakaiba na talaga ang pakiramdam ko. Di ko rin po alam kasi hindi naman ako matatakotin, pero noong mga oras na iyon, di ko talaga gusto ang nararamdaman ko. Parang may nakatingin sa amin. Kaya panay ang lingon ko habang naglalakad. Di ko rin maiwasang hindi mapatingin sa gilid ng daan. Napakiramdam ko anumang oras ay may lalabas doon at susunggaban kami. Pero mali ako nang naiisip. Dahil sa biglang napahinto ang mga kasama ko. At nakita ko na may dalawang lalaki na nasa aming harapan. At kasama ang babaeng pinsan ni Kyle. Bumati si Kyle sa mga ito at tinanong kung saan ang kanilang punta. Pero hindi sila sumagot. Kaya nagtaka kami nila Kyle. Nagulat kami nang biglang kumilos ang mga ito at nag-iba ng daan. Tinahak nila ang kakahuyan na nasa gilid. Nagkatinginan na lamang kami dahil sa ikinilos na iyon ng pinsan niyang babae at mga kasama nito. Ilang sandali lang ay dumating ang tsuwi ni Kyle na kasama ang panganay na anak. Sinabi nito na kanina pa daw sila nag-aalala para sa amin, kung kaya nagpasya na raw itong sunduin kami. Pagdating namin sa bahay ay patuloy pa rin ang mga tao sa kanilang mga ginagawa. Masayang masaya ang mga ito, lalo na nang makita kaming muli. Marami na ang mga nag-iinuman. Sinabihan nila kaming kumain pero tumanggi na kami dahil sa mga busog pa. Kung kaya naisip nilang yayain na lamang kami sa isang mesa kung saan naroon ang tsuwi ni Kyle at ilang kaanak na nag-iinom. Madali naming nakagaanan ng loob ang tsuwi ni Kyle dahil sa palabiro din ito. Nang bigla akong matigilan nang makita ko uli ang pinsan na babae ni Kyle at nakatitig ito sa akin. Nakasilip siya sa gilid ng isang bahay. 3 po kasi ang bahay na magkakalapit doon. At naroon siya banda sa lugar na medyo madilim at hindi gaanong
pansin. Titig na titig ito sa akin. Nawala lang ang atensyon ko sa kanya nang kalabitin ako ng isa pa naming kaibigan para sa tagay ko. Nang tingnan ko uli ito ay nananatiling naroon siya na nakatayo at hindi inaalis ang pagkakatitig nito sa akin. Di ko po alam kung ano ang nangyari. Basta ang natatandaan kong sunod na ginawa ko ay nagpaalam ako na iihi na muna at in-excuse ko ang aking sarili na hindi naman ako sa palikuran nila nagpunta, kundi doon sa pinsan ni Kyle. Walang nakapansin sa akin. Nang nasa harapan na niya ako, ang tanging nasabi ko na lamang ay bakit. Hinawakan ako nito sa kamay at marahang hinila palayo. Pagdating namin sa mga puno ng kahoy, ay biglang lumabas ang dalawang lalaki na kasama nito kanina. Napalingon ako at natanaw ko pa sila Kyle at ang iba naming kasama. Ilang segundo din ang lumipas na nananatiling tahimik lamang ang tatlo. Nagkatinginan pa muna ang mga ito bago nagsimulang magsalita ang babaeng pinsan ni Kyle. Sinabi nito sa akin na makinig daw akong mabuti sa kanyang sasabihin. Hindi daw biro ang sitwasyon na kinakaharap namin. Nasa panganib daw ang aming mga buhay. Naguluhan ako sa mga narinig ko na sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Pero hinayaan kong magpatuloy pa siya. Dagdag na saad niya, aswang daw ang lahat ng taong naroroon sa handaan. Tinanong pa nga ako nito kung wala pa raw akong napapansin. Na sinabi ko namang wala dahil sa iyon ang totoo. Pinagmadali niya ako. Bumalik na raw ako doon at baka hanapin na nila ako. Sinabi niya sa akin na paniwalaan ko siya. Mamaya na lang daw niya ipapaliwanag ang lahat. Ang mahalaga daw ay makatakas na kami habang may oras pa. At hihintayin daw nila kami. Mag-isip daw ako ng paraan para makaalis. Noon pa lang ako nakaramdam ng ganong patinding takot sa tanang buhay ko. Kaya kahit naguguluhan, ay sinikap kong pakalmain ang aking sarili. Kailangan kong makagawa ng paraan. Bumalik na ako sa inuman. Mga 2 tagay pa ang pinaikot ko bago ko sinimulang magpanggap na lasing na. Tumayo pa akong bigla at nang nakatalikod na ako sa kanila, ay dinukot ko ang aking lalamunan para mapilitan akong magsuka. Sinabi ng isa naming kaibigan na nanibago daw siya sa akin dahil sa kilala niya akong malakas sa inuman. Sinabi naman ng isa na marahil ay dala lang daw iyon ng pagod, na baka malakas daw ako sa inuman pero mahina naman pagdating sa biyahe. Kaya nangyari naman ang pinaplano ko. Inalalayan ako ng 2 naming kaibigan papasok sa kwarto kung saan naroon ang mga bag namin, habang si Kyle at isa pa naming kabarkada ay naiwan. Nang nasa kwarto na kami, ay agad kong sinabi sa kanila sa mahinang boses ang aking natuklasan. Nanindig ang mga balahibo nila sa sobrang takot.
sinabihan ko sila na kailangan naming makatakas. Sabi ko sa kanila, simplihan nila yung natitira naming kaibigan. Sabihin na lang nila na asikasuhin muna ang gamit sapagkat natapon ang pabango nito sa loob ng bag. Pinaalalahanan ko silang huwag ipapalata kay Kyle na siya namang ginawa nila. Walang kamalay-malay sila Kyle at mga kaanak niya na papatakas na kami. Doon kami dumaan sa likod ng bahay, doon sa may banyo. Pero laking gulat namin nang makita kami ni Kyle na kasalukuyang umiihi. Nakita ko kaagad sa mukha niya ang matinding pagtataka. Nang papalapit na ito sa amin ay tatakbo na sana kami, pero nang marinig namin ang boses niya ay hindi naman ito nagbago. Kaya tumigil kami. Nagtanong ito sa amin kung saan pupunta. Halatang wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Sinabi namin sa kanya na mamaya na lang namin ipapaliwanag. Pagdating namin sa kakahuyan ay naroon pa rin ang pinsan nitong babae na naghihintay, kasama ang dalawa na nalaman naming noong huli mula rin kay Kyle na mga kapatid pala niya ang mga iyon. Mabilis na naming nilisan ang lugar. Nang medyo nakakalayo na po kami sa kanila, ay narinig po namin na parang nagkagulo ang mga tao na naroon. Nagkaroon po ng tila kumusyon. Naisip namin na marahil ay nalaman na nilang wala na kami, kaya mas binilisan pa namin ang paglalakad, na nung huli nga ay nanakbo na kami, lalo na nang nakakarinig kami ng mga boses na tila may sumusunod sa amin. Nang nasa bandang itaas na kami ay natanaw pa namin sila, na akala mo ay may tinutugis na aswang tulad ng sa mga palabas, dahil may hawak pa ang mga ito na sibat at itak. Akala ko po talaga ay yun na ang katapusan namin, kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Nang mga oras po na iyon, lumapit ang isang pinsan ni Kyle sa akin. Hinawakan nito ang damit ko at pinunit. Kumuha ito ng kapirasong tela mula doon. Nagulat pa nga ako nang gawin niya iyon. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa gilid ng daan at nagpatuloy na kami sa pagtakbo. Pagdating namin sa bahay ng pinsan ni Kyle, ay nakita naming naroon sa may pintuan ang kanilang mga magulang. Bakas sa mukha nila ang matinding pag-aalala, dahil ayaw pala nilang pumunta ang kanilang mga anak doon sa handaan sapagkat delikado. Nagmano si Kyle nang makita ang bunsong kapatid ng kanyang ina, at gayon din sa asawa ng kanyang tiyahin. Nagbigay galang siya sa mga ito. Sabi ng pinsang babae ni Kyle na si Alma, wala naman daw talaga silang balak na magtagal doon, kaya lang nang makita daw nila si Kyle ay nag-alala sila para dito, at gayon na rin sa amin. Tuwing sasapit kasi ang kapistahan ay gumagawa talaga ang mga ito ng paraan para mayroong maialay at mapagsaluhan. Yung mga nakita daw namin na kinatay na hayop at mga handa ay hindi umano iyon ang kanilang paboritong putahe. Kinakain din naman daw nila iyon, pero ang pinakagamit lamang noon ay pangpaakit at para hindi sila mahalata. Noong nagdaang taon, ang nabiktimang araw ng mga ito ay magkasintahan na napadaan lang na kanilang niyaya. Sa kasamang palad
ay napapayag ang mga ito sa kanilang paanyaya at tuluyang nahulog sa kanilang patibong. At hindi na nga nakauwi ang mga ito. Hindi naman nila magawang maisumbong dahil baka sila naman ang mapag-initan. At wala din umano silang matibay na ebidensya tulad ng mga larawan para patunayan iyon. Nagtaka naman si Kyle kung paanong naging aswang na ang mag-anak ng panganay na kapatid ng kanyang ina. Gayong 2 taon pa lamang daw ang nakakalipas nang uli siyang magbakasyon. Sinabi ng kanyang tiyahin na nahawaan daw ang mga ito ng asawa ng kanyang pinsan. Na ang isang bahay pangaraw doon ay bahay na iyon ng mag-anak ng babae na napangasawa ng panganay na anak ng tiyuhin niya. At silang lahat ay mga aswang. Pagpapatuloy pa na pagpapaliwanag ng tiyahin ni Kyle. Sa pagkakaalam nila, kapag tuwing kapistahan ay masumisidi ang pagnanasa ng mga ito na umatake, na lubas silang mga agresibo para kumatay ng tao sapagkat kanila umanong isinasabay ang ginagawang ritual sa pagdiriwang ng pista. Halos hindi po kami nakatulog nung gabing iyon. Takot na takot kami. Tinanong ko ang pinsang lalaki ni Kyle kung para saan ang kapirasong tela na pinunit niya mula sa aking damit. Sinabi nito na kanyang ginamit iyon para mailigaw ang mga magtatangkang sumunod sa kanila. Nang sumikat na ang araw ay nagpaalam na kami sa tiyahin ni Kyle. Inihatid kami ng kanyang mga pinsan sa Bantalan kung saan kami sasakay ng bangka. Hindi matapos-tapos ang aming pagpapasalamat kay Alma at sa kanyang 2 kapatid. Ito po ay matagal nang nangyari. Kwento ng aking ina. Ang amin daw pong ninuno ay nagmula sa angkan ng mga babaylan na kung saan noong mga panahon na iyon ang mga kabundukan at kagubatan ng ating bansa ay talaga namang nababalot ng hiwaga. Ayon sa pagsasalaysay pa ng aking ina, bata pa lamang ang aming ninuno ay saksi na ito sa iba't ibang uri ng kababalagan. Ang kauna-unahang karanasan niya ay nang minsang isama siya ng kanyang ama sa pangangaso. Habang dahan-dahan at maingat nilang pinapasok di umano ang masukal na kagubatan, ay may nakita siyang isang dumalaga na manok na talaga namang natawag ang kanyang atensyon dahil sa puting-puti ito. Hindi na niya tinawag ang atensyon ng kanyang ama. Sa halip ay sinubukan niyang asintahin ito gamit ang kanyang sibat. Ngunit bigo siya at mabilis itong nakalipad. Hindi naman ito nakalayo ng mabuti dahil sa mababa lamang ang paglipat nito. Dahil sa ingay na nilikha ng manok, ay iyon pa lamang ang pagkakataon na napalingon ang kanyang ama at napansin iyon. Mabilis na hinabol ni Masyo ang manok at dinampot ang kanyang sibat. Narinig pa niyang tinawag siya ng kanyang ama. Ngunit desidido siyang mahuli iyon. Kung kaya, patuloy niya itong sinundan. Mabilis siyang naglaho sa paningin ng kanyang ama
dahil sa bilis ng ginawa niyang pagtakbo. Nang mga 2 dipa na lamang ang layo ng manok mula sa kanya, ay bumuelo siya upang lundagin iyon at kanya itong yayakapin para mahuli. Ngunit laking gulat niya nang biglaan na lamang may bumangga sa kanya at tumilapon ang kanyang hawak na sibat na malaya na lamang niya ang kanyang sarili na napupuluputan na ng isang napakalaking sawa. Sa pagkakalarawan pa nga ng aking ina, ay maihahalin tulad sa puno ng nyog ang laki noon at mahaba ding talaga. Wala na siyang nagawa pa nang magsimulang humigpit ang sawa sa pagkakalingkis sa kanya. Di nagtagal ay narinig na niya ang tinig ng kanyang ama. Nang mapatingin siya dito ay nakita niya ang lubhang pag-aalala sa mukha nito. Sinubukan pang sindakin iyon ng kanyang ama sa pamamagitan ng hawak nitong sibat. Ngunit matapang ang sawa. Lumalaban ito. Hinugot ng kanyang ama ang kanyang itak. Bigla namang naagaw ang kanilang atensyon nang marinig nila ang manok. Nagbalik ito. Maya-maya ay naramdaman ni Masyo na unti-unting lumuluwag ang pagkakalingki sa kanya ng sawa. Binitiwan siya nito at pumunta sa likuran ng manok. Habang nakahiga sa lupa at nanghihina, ay mabilis siyang nilapitan ng kanyang ama. At sa kanilang pagkabigla, ay nagpalit anyo ang manok sa kanilang harapan. Kasabay ng paglaho ng puting manok, ay lumitaw naman ang isang napakagandang babae. Hindi sila nakapagsalitang pareho. Natulala sila kapwa at hindi makapaniwala. Sinabi ng babae sa kanila na kanya na silang pinapatawad at sila ay makakaalis na. Hinawakan si Masyo ng kanyang ama sa kamay at hinila ng papalayo, ngunit nananatili ang kanyang pagkakatitig sa magandang babae na bahagyang nangiti sa kanya. At bigla siyang hinagisan nito ng isang buto na ng kanyang masalo at tingnan iyon ay parang buto ito ng patani. Ngunit matigas iyon. Makalipas ang ilang araw ay napagpasyahan nilang mangasong muli. Sa pagkakataong iyon naman, ang kanyang mga kasama ay ilang kaibigan at 2 pinsan. May napansin sila na hindi karaniwan kay Masyo. Mailap sa kanila ang mga hayop sa kagubatan. Samantalang sa kanya ay maamo ang mga ito. Nang minsang mangisda naman sila, ay gayon din ang kanilang napuna. Maraming huling isda si Masyo, habang sila naman ay halos wala. Ang isang bagay pa na kanilang pinagtataka ay yung kakayahan nito na makapagpagaling ng natuklaw ng ahas. Kaya niyang alisin ang kamandag nito sa katawan ng tao at tila maamo din ang mga ito sa kanya. Nang minsan namang nagkaroon ng isang kasayahan ang kaanak ng kanyang ina dahil sa panganganak nito, ay nagpunta sila. Noon kasi ay nagkakaroon ng handaan at salo-salo kapag maliligo na ang nanganak. Marami rin ang mga taong pumunta at tulad ng nakagawian ay nagkatay sila ng baboy at kambing. Nagkainan sila at nag-inuman. Inabutan na sila ng gabi sa handaan, ngunit di naman nila iyon alintana dahil sa anumang oras ay maaari naman silang umuwi. Habang patuloy na nagaganap
ang kasiyahan at masaya silang nagkukwentuhan, ay natatarantang lumabas ang ina ng bagong panganak at humihingi ng tulong. Kaya sumunod sila at pumasok sa silid kung saan naroon ang sanggol at ina nito na umiiyak. Naroon din ang ama ng bata na tulala dahil sa nangyari. Nasindak sila sa kanilang nakita sapagkat nangingitim na ang bata. Ayon sa lola ng sanggol, bigla na lamang itong umiyak at nang tumigil ay napansin nilang hindi na ito humihinga. Sa awa na nararamdaman ay lumuhod si Masyo malapit sa bata at hinawakan nito ang kamay. Sa mismong pagdampik ng kanyang kamay sa bata ay nakarinig sila ng tunog ng isang baka. Nagulat pa ang ilang naroroon dahil sa lakas noon. Nagtaka naman ang mga taga roon sa bahay dahil sa wala naman silang alagang baka at ni minsan ay walang nagagawi doon sa kanila. Nang ibalik nila ang atensyon sa bata, ay unti-unti nang nagbabalik ang dati nitong kulay at nawala na ang pangingitim. Mabilis na lumabas naman ng bahay ang mga kalalakihan at hinanap ang pinagmulan ng tunog ng baka. Nang punta nila ang lugar, ay wala na silang nadatnan pa doon. At ang ukol sa tunog na iyon ng baka na kanilang narinig ay ilang beses na rin nilang naranasan iyon. Na kapag sila ay naglalakad sa gabi, bigla na lamang silang makakarinig ng baka na aakalain mong nasa tabi mo lang ito, na nasa gilid ng daan. Pero kapag iyong inilawan na ay wala ka namang makikita, na kanilang pinaniniwalaang iyon ay isang aswang na nagpapanggap lamang. Sa dami po ng kanyang naging mga karanasan, sa totoo lang ay hindi ko alam kung alin sa mga iyon ang uunahin ko. Kaya pagpasensyahan nyo na lang po ako, Sir Bibi. Minsan naman nang dumating siya sa kanilang bahay ay wala siyang naabutan. Alam niya na sa mga ganong pagkakataon ay nasa bukid ang mga magulang niya at malamang ay sumama ang kanyang mga kapatid. Nang magtatanghaling tapat na, ay nakita niya ang kanyang ina na paparating. Kaya lumabas siya upang salubungin ito. Malayo pa ay sinabi agad nito sa kanya na mag-igib at dalhin ang pinag-igiban sa kanyang ama at mga kapatid sa bukid. Kaya madali siyang pumasok ng bahay at kinuha ang kawayan na siyang pinaglalagyan nila ng tubig sa tuwing mag-iigib. Mahaba iyon at may kahoy na nakabaluktot na siyang isinusukbit sa balikat. Paglabas niya ay wala na doon ang kanyang ina, kung kaya dumiretso na siya sa pinagkukunan nila ng tubig. Nilagyan niya ang kawayan ng tubig at mabilis na nagtungo sa bukid upang ihatid iyon. Pagdating niya doon ay naroon na ang kanyang ina. Ngunit tila nagulat ang mga ito nang makita siya. Tinanong siya nila kung bakit iniwan ang bahay at nagpunta roon. Sinabi niya sa kanilang ina na siya ang nag-utos sa kanya na magdala ng tubig doon, na agad naman itong itinanggi iyon dahil sa hindi naman siya umalis kahit na sandali. Takang-taka si Masyo kung sino ang nagpakita sa kanya. Nakahawig talaga ng kanilang ina. At dahil sa ayaw nilang maniwala sa kanyang mga sinasabi, ay napakamot na lang siya
ng kanyang ulo. Nauna na siyang umuwi sapagkat walang tao sa kanilang bahay. Nang malapit na siya sa kanila, ay nakita niya ang mga balahibo ng manok na nagkalat. Sinundan niya iyon. At sunod naman niyang nakita ang mga patak ng dugo. Sigurado siyang manok nila iyon dahil sa kabisado niya ang kulay ng balahibo ng mga ito. Sinundan pa niya iyon ngunit naglaho na ang mga bakas. Kinagabihan, kasalukuyan na siyang nakahiga at ipipikit na sana ang kanyang mga mata nang makaramdam siya ng mga pagkaluskos sa labas ng kanilang bahay. Kaya napaupo siya at nakiramdam. Ilang sandali lang ay narinig niya ang ingay ng mga manok. Mabilis siyang bumangon at nakasabay pa niya ang kanyang ama sa pintuan na papalabas na rin. Dahil sa nag-aalala sila na baka may sawa na naman na umatake sa kanilang mga manok. Kapwa sila may hawak na itak nang lumabas. Nagmamadali nilang tinungo kung saan nagkakaingay ang mga manok. Nang biglang laking gulat nila nang kanilang maaninagan sa pamamagitan ng liwanag na nagmumula sa buwan ang isang tao na nilalantakan ang manok. Napatingin ito nang maramdaman sila. Agad nila itong tinakbo at uundayan sana ng taga. Ngunit nakatakbo ito at mabilis na naglaho sa dilim. Hindi maalis sa isip ni Masyo ang mukha ng nilalang. Pagbalik nila sa loob ng bahay, ay sinabi ng kanilang ama na walang pagdududang aswang ang kanilang nakita. Dahil na rin sa paraan ng pagkilos nito at kakaibang itsura. Nagising na rin ang kanyang ina dahil sa ingay. Nagpunta ang kanilang ama sa pinakakusina ng kanilang bahay. At mula sa basket na nakasabit sa haligi, ay may kinuha itong itim na balahibo ng manok. Nagpadingas sa kanilang lutuan at pagkatapos ay sinunog iyon. Narinig niyang bumibigkas ito ng mga kataga. Ngunit ni isa sa mga iyon ay wala siyang naintindihan. Nanatili siyang nakatayo at pinagmamasdan ang isinasagawa ng kanyang ama. Nang biglang napansin niya ang bagay na ibinigay sa kanya ng babae sa gubat na nagliliwanag at tumatagos. Ang liwanag noon sa ibinalot niyang tela dito. Noon pa lamang niyang nakitang nagliwanag iyon ng ganon. At noon lang rin siya nakakita ng ganong uri ng bagay na nagliliwanag. Nang matapos ang kanyang ama, ay sa kanya sinabi ang tungkol sa bagay na iyon. Sinabi ng kanyang ama na mapalad siya sapagkat isa daw iyong bertud at tuluyan na raw itong nabuhay. Hindi naman lubos na maunawaan ni Masyo ang mga tinura ng ama. Nang mapansin nito ang kanyang pagtataka, ay nagsabi ito na balang araw ay kanya ring mauunawaan iyon. Sa ngayon daw, ang tanging masasabi lamang nito ay mapalad siya pagkat lubusan ng nabuhay ang hawak niyang bertud dahil sa di sinasadyang napakain ito ng mga mahiwagang kataga na binigkas ng kanyang ama. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay may narinig na silang tumatawag sa labas. Kasalukuyan silang nag-aagahan noon. Nakita niya ang kanilang ina na tumingin sa kanilang ama at sinabing nariyan na sila. Kaya napakunot noo si Masyo na naitanong sa kanyang sarili
na sinong sila. Tumayo ang ama ni Masyo at lumabas. Sumunod na rin ang kanilang ina. At narinig nilang nagpalitan ng pagbati ang bagong dating at ang kanilang mga magulang. Binilisan nilang magkakapatid ang kanilang pagkain at nagpuntahan sa gilid ng dingding upang makiusyoso. 3 ang kanilang bisita. Nakita nila ang isang binatilyo na nangangalong mata at nangingitim ang paligid noon. Nahalatang may dinaramdam itong karamdaman at may malalapad itong sugat na animoy mula sa pagkakapaso. Ang 2 pang kasama nito, palagay nila, ay siyang kanyang mga magulang. Nagsalita ang ama ng binatilyo. Narinig nilang humingi ito ng paumanin at nakiusap na kung maaari ba raw napakawalan ng kanilang ama ang kanilang anak sa parusang iginawad niya dito. Nagulat silang magkakapatid sa kanilang mga narinig. Tinanong ng kanilang ina ang mga ito kung taga saan. Nalaman nilang malayo pa pala ang pinanggalingan ng mga ito. Sinabi nilang pagdating ng kanilang anak kaninang madaling araw sa kanila, ay agad nilang napansin ang mga malalapad na sugat nito. Kung kaya, wala na raw silang inaksayang oras at nagpasama na sa kanilang anak kung saan ito galing. Na naging malinaw na iyon kay Masyo nang hilabot siya ng mga oras na iyon. Dahil sa iyon pala ang aswang na sumalakay sa kanilang mga manok noong nagdaang gabi. Sinabi ng kanilang ama na gustuhin man daw niya na alisin iyon sa kanilang anak, ay wala raw siyang kakayahan na gawin iyon. Kaya, kanya raw ikinalulungkot. Ngunit tila ayaw namang maniwala ng mga magulang nito, na sinabi pang ang kanilang ama daw ang may gawa noon, kung kaya siya rin umano ang makakaalis ng parusang kanyang iginawad. Muli nilang narinig na nagsalita ang kanilang ama at sinabing ang ginawa ng kanilang anak ay kawalang respeto at tahasang paglabag sa batas at kasunduan na matagal nang itinadhana at ipinapatupad sa pagitan ng kanilang mga lahi. Gayunpaman, ay kanyang umanong aalisin iyon sa kanilang pakiusap, kaya nga lamang ay wala sa kanyang kakayahan na gawin iyon. Dahil sa ang kanyang naigawad na parusa dito ay hindi na maaaring mabaliktad pa. Biglang nagalit ang mga magulang nito matapos nilang marinig ang sinabi ng ama nila Masyo, na nakita nilang nagtayuan pa ang buhok ng mga ito ng tulad sa pusa at nakataas ang mga kamay na animoy mga ngalmot na. Kaya alertong umatras na bahagya ang kanilang ama at binalaan ang mga ito na nasa loob ng kanilang pamamahay kung kaya anumang oras na gustuin ng kanilang ama ay magagawa nitong paslangin sila. Nagsalita na rin ang kanilang ina at sinabing oo nga at masakit talaga para sa isang magulang na sapitin iyon ng isang anak. Ngunit hindi umano nila iyon kasalanan. Pinagdiinan pa nito na wala sa kanila ang pagkukulang, na kung mayroon mang dapat sisihin sa nangyari ay sila mismong mga magulang nito. Nakita nilang magkakapatid na biglang pumatak ang luha ng babae sa sahig nilang kawayan. Matamlay ang mga ito na nilisan ang kanilang tahanan, na inaalalayan ang kanilang anak
na binatilyo. Ilang sandali lang ay narinig na nila ang malakas na pagpalahaw ng mga ito. Mga sigaw iyon ng paghihinagpis sa pagpanaw ng kanilang anak. Matapos po ang pangyayaring iyon na kung saan ay namatay ang binatilyong aswang na sumalakay sa kanilang bahay, ay nasundan pa po iyon ng mga mas nakakakilabot pa na pangyayari. Ilang araw lang ang lumipas ay natagpuan na lamang nila na nagkalat ang mga patay nilang alagang hayop. Kahit saan nila ibaling ang kanilang mga paningin, ay naroon ang labi ng mga ito, na sa unang tingin pa lang ay alam na ng mga magulang nila Lolo Masyo kung sino ang may gawa noon. Nakaramdam ng matinding galit ang kanilang ama. Naipulalas pa nito na wala umano talagang respeto sa karapatan ng iba ang lahi ng mga ito, na hindi marunong tumanggap ng kanilang mga pagkakamali. Nagmamadaling umalis ang kanilang ama nung araw na iyon. Nang bumalik ito ay hapon na. Narinig ni Masyo na nag-uusap ang kanilang mga magulang. Nagtanong ang kanilang ina kung naipagbigay alam na ba daw ng kanilang ama sa mga kinauukulan ang tungkol sa bagay na iyon. Tumango ito at sinabing nasa panig daw sila ng katotohanan, kung kaya wala silang dapat na ipag-alala, at binigyan na umano daw siya ng basbas. Ang mga huling pananalita na iyon ay mas lalong nagpagulo sa isipan ni Masyo. Di niya lubos na maunawaan ang mga kahulugan noon. Kinagabihan, nang magpapahinga na sila Masyo at kanyang mga kapatid, habang ang kanilang ama naman ay nakaupo sa pinakabalkonahe ng kanilang bahay, ay bigla na lamang nila itong narinig na sinasabing magbangon sila sapagkat may aswang. Lumabas agad si Masyo ng kanilang silid at nakasalubong niya ang kanilang ama na nagmamadaling pumasok sa kwarto ng kanilang ina. Paglabas nito ay nakita niyang nakasukbit na ang itak nito sa kanyang bewang at may hawak-hawak na sa kanyang kamay. Noon pa lamang niya nakita ang bagay na iyon. Isa rin iyong sibat, ngunit hindi iyon ang sibat na karaniwang ginagamit ng kanyang ama sa kanilang pangangaso. At may napansin siyang tela na nakapulupot doon, na mayroong mga titik na nakasulat na hindi siya pamilyar. Bukod doon, ay nababalot din ng bronze ang ilang bahagi noon. Nang bigla na lamang nilang narinig ang ingay na tila may dumapo sa puno na malapit doon sa kanilang bahay. Kasabay noon ay narinig nila ang pagdaing ng nakababata nilang kapatid. Kaya pumasok siya sa kanilang silid upang alamin kung ano ang nangyayari dito. Nakita niyang namimilipit na ito sa sakit. Ilang sandali lang ay lumapit na rin ang kanilang ina at pinahiran ito ng hawak niyang langis. Narinig ni Masyo ang kanilang ama na inuutusan siyang lumabas, kaya nagmadali siya. Naabutan niya ang kanilang ama na nasa labas na ng kanilang bahay at iginagala ang kanyang paningin. Nang makalapit siya sa kanya ay sinabihan siya nito na wala na ang aswang sa puno, kung kaya maging alerto daw siya. Bumalik naman sa loob ng bahay si Masyo upang kunin ang isang itak. Paglabas niya ay napansin niyang nagliwanag na bigla ang kanyang bertud at tila nagkaroon siya ng mas matalas na paningin. Nag-iba ang kanyang pananaw sa kanyang kapaligiran at bigla siyang nagulat nang makita ang isang malaking baboy na nakaangil
na nakaabang sa makapal na damuhan at nasa gilid lamang ito ng kanyang ama. Lalo pa siyang nagimbal nang kanyang makita ang isa pa. At nang ibaling naman niya ang kanyang paningin sa gawing kaliwa, ay nakakita pa siya ng dalawang tao na mga pawang nakatuwad ng tulad talaga sa isang aso. At mabalasik ang mga mukha nito. Nang ibalik niya ang kanyang pansin sa dalawang baboy, ay hindi na niya nakita ang mga iyon. Sa halip, ay dalawang tao rin na mistulang aso ang kanyang nakita roon. Hindi siya nagpahalata na kanya na silang nakikita. Pinaglabanan niya ang kaba na kanyang nararamdaman. Kwento pa ng nanay ko, ng mga oras daw na iyon ay naramdaman ng aming lolo na si Masyo na parang nanghina ang kanyang mga kamay, nawala ng lakas at nangatog ang kanyang mga tuhod sa sobrang takot. Pero pilit niya iyong pinaglabanan. Inisip na lamang daw nito ang maaaring mangyari sa kanilang lahat kapag nadaig siya ng kanyang takot. Kung kaya dahil doon ay nanumbalik ang kanyang lakas. Ibinulong niya sa kanyang ama na may dalawang aswang sa magsinggilid nila. Sinabihan siya nito na maging alerto at handa. Nakita ni Masyo na lumabas na rin ang kanilang ina at biglang nagsaboy ang kanyang ina ng apo mula sa bao na tangan-tangan nito. At biglang humulma ang mga katawan ng aswang. Kung kaya, agad na pinakawalan ng kanyang ama ang sibat at tinamaan ang isa sa mga ito. Ngunit, mabilis na tumakbo at tinangay ang sibat. Hinugot nila ang kanilang mga itak. Sinundan ni Masyo ang kanyang ama na sinugod ang dalawang nasa kanilang kaliwa. Mabilis ding tumakbo ang mga ito na ang tanging nakita na lamang nila ay dalawang itim na ibon na lumipad. Kaya kanila namang tinahak ang daan na tinakbuhan ng aswang na tinamaan ng kanilang ama. Nakita nila ang mga patak ng dugo. Tinuntun nila iyon. Nakita nilang nakahandusay ang isa, habang ang isa naman ay tila tinutulungan iyon, na nakita pa niyang dinidilaan ang kasama nito, na nang mapansin silang paparating ay mabilis na ring tumakas. Nang tanging masamang tingin at pag-angil lang ang nagawa ng aswang bago ito mabilis na umalis. Nang makalapit silang mabuti sa aswang, ay nagimbal pa si Masyo sa kanyang nakita. Tirik ang mga mata nito at nakalawit ang dila. Malubha ang naging pinsala nito, na sinabi pa ng kanyang ama na hindi na daw talaga nito magagawang matakasan pa ang kamatayang hatid noon, dahil sa kargado ang kanyang sibat ng mga mahiwagang kataga at pangontra sa mabilis na paghihilom. Maraming bagay na nais niyang itanong sa ama, ngunit kanya na munang ipinagpaliban iyon. Maya-maya ay dumating na rin ang kanilang ina at may dala na itong siga. Nagukay lamang sila ng mababaw at kanila nang sinindihan ang labi ng aswang. Simula noon ay nagpatuloy pa ang hidwaan sa pagitan ng aming angkan at lahi ng mga aswang. Pagkukwento pa ng nanay ko, ay may pagkakataon pa na pinagkasundo ang angkan namin at ang lahi ng mga aswang. Ngunit, hindi tumupad ang kabilang panig sa kasunduang napag-usapan, na naging dahilan pa nga iyon ng pagkamatay ng isa sa mga kapatid ni Lolo Masyo, na ang buong akala nila ay maayos na ang lahat sa pagitan ng dalawang lahi. Ngunit ginawa lamang palang dahilan iyon ng mga aswang para magtiwala ang angkan namin
At nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Nang maging kampante sila lolo. Pinagtulungan ang kanyang kapatid nang tambangan ito mula sa isang pagdiriwang. Yun pa lang ang unang pagkakataon na nakapuntos ang lahi ng mga aswang, na kung hindi sana sila nagpakakampante at nagtiwala, ay hindi sana nangyari iyon. Sabi pa ng nanay ko, ay talagang tuso at mapanlin lang ang mga ito, na kahit nga sa kanilang pakikipaglaban, ay masusumpungan mo ang kanilang katusuhan. May isang pangyayari daw noon na nang mabuhay na muli ang sigalot sa pagitan ng angkan namin at lahi ng mga aswang, ay minsang nagpang-abot ang magkabilang panig. Galing sila lolong Masyo noon sa isa nilang kaanak. Malayo iyon. Kanyang kasama noon ang dalawa niyang pinsan. Nang sa daan ay maramdaman nilang tila may sumusunod sa kanila. Ayon pa sa kwento, ay hindi ipinahalata ni Masyo na kanya nang binunot ang dalang itak. Na nang mapansin ng kanyang dalawang pinsan ang kanyang ginawa, ay ginaya siya ng mga ito. At hindi rin nila ipinakita sa kanilang mga kilos na kanila na silang nararamdaman. At alam nilang hindi lamang iyon dalawa, kundi higit pa. Nang sapitin nila ang bahagi ng daan na nalililiman ng makapal na dahon ng isang malaking puno, ay may humarang sa kanilang daraanan na aswang. Iyon naman ang tamang pagkakataon na kanilang hinihintay, pagkat inaasahan na nila iyon. Kung kaya mabilis nilang inundayan iyon ng taga. Ngunit laking gulat nila nang bigla iyong maglaho at nasugatan ang isa niyang pinsan mula sa likuran. At nagawa lamang daw nilang matakasan ang peligro na iyon nang sa di sinasadyang pagkakataon ay matamaan nila ang anino ng isa sa mga ito. Kung kaya nagawa nilang masugatan ang dalawa sa mga aswang. Simula noon ay nagkaroon na sila ng ideya kung ano ang gagawin kapag ganong uri ng aswang ang kanilang makakaharap. Habang tumatagal ay nagiging malinaw na noon sa ninuno naming si Masyo kung anong uri ng mundo ang kanilang ginagalawan. Noon ay unti-unti na niyang nauunawaan ang mabuting dulot na nagmula sa angkan ng mga babaylan. Gayon din ang kaakibat na panganib na dulot noon. Isang araw ay may dumating sa kanilang tahanan na isang matalik na kaibigan ng kanyang ama at may mga kasama ito. Nalaman iyon ni Masyo dahil naroon siya at nakikinig sa kanilang usapan. Noong huli ay naging mainit ang kanilang naging pag-uusap at tuluyan na itong nauwi sa pagtatalo. Kung kaya lumapit na si Masyo sa kanilang ama. At bago pa umalis ang mga lalaki, ay nagbanta pa ito sa kanila. Nalaman ni Masyo na nagmula din sa angkan ng mga babaylan ang kanilang naging mga panauhin. Ngunit ito di umano ang pangkat na nalihis ng landas at inaakit ang kanyang ama na sumapi sa kanila. Ngunit dahil sa katapatan nito sa kanilang angkan, ay tumanggi ito sa kanila at sinabing kahit kailan ay hindi siya aanib sa samahan ng mga ito. Dagdag pa nito ay hindi niya magagawang magtaksil sa kanilang responsibilidad sa kanilang lahi. At ito ay pinagdiinan ng kanyang ama kay Masyo na siya rin daw dapat na maging paninindigan niya. At dahil po doon, mas naging komplikado pa pong lahat ang mga nangyari sa amin pong angkan. Lalo pa pong napuno ng kababalaghan